Hi, ready ka na bang mag-start mag-apply sa call center? Sa video na to, tuturuan kita ng step-by-step guide, good practice, and tips sa pag-apply. Ako nga pala si Miss Rain, call center agent since 2016. Welcome back sa channel ko. Ngayon, pag-uusapan natin ang step-by-step guide sa pag-apply sa call center. Hindi na natin patatagalin to. Let's start. Dumako na tayo sa step number 1. Ihanda ang resume. Make sure na presentable at updated lahat ng information sa resume mo dahil yan ang magiging first impression sa'yo ng recruiter or interviewer. Siguraduhin na updated ang resume na dadalhin mo. Lagyan ng buong pangalan, contact number, email address, educational background, at work experience kung meron. Kung wala kang work experience, ay okay lang. Ilagay mo na lang dito yung mga skills mo tulad ng communication skills, computer literacy, at willingness to learn. Ang tip ko naman sa email nyo, gamitin nyo ang professional email address. Hindi yung parang joke-joke lang Dahil dito, isasend sa'yo ang result ng interview mo. Ito naman ang sample ng neat, clean, at professional resume na pwede mong dalhin sa interview mo. Again, sample lang ito Kung tingin mo ay handa na ang resume mo, doon na tayo sa step number 2, mag-apply online or via walk-in. Pwede kang mag-apply through online, via LinkedIn, Facebook, website, or minsan meron din sa JobStreet or sa Indeed. Depende sa'yo kung saan ka komportable. Ang kagandahan lang sa online ay hindi mo na kailangan makipagsagupaan sa traffic at hindi mo na kailangan mamasahe dahil lahat ng process ay through online. Kailangan mo lang mag-fill out ng form at magpasa ng resume through online and you're good to go. Maghihintay ka na lang ng email nila about sa schedule mo for your interview with them. Ito naman ang highly suggested ko sa inyo, mag-walk-in na lang kayo dahil dito same day process lang. Upon passing your resume, pwede ka na rin nila interviewin same day. At pwede ka na rin mag-sign ng contract same day. O diba, sobrang bilis lang lalo na kung kailangan mo ng trabaho. Ngayon, kung mas prefer mo ang mag-walk-in, ito na yung mga kailangan mong dalhin. 1 resume, 1 valid ID, at sarili. Be presentable. Make sure na nakadamit ka na pang decente at maayos. Yung medyo komportable ka during interview. Step number 3, screening or initial interview. Ito yung mga sample questions and answer. Pwede niyo siyang i-take down or i-pause para ma-take down notes nyo yung mga tanong at mga sagot. Pero syempre dapat make your own words din para hindi halatang scripted. Dito, tatanungin ka ng recruiter or interviewer mo ng mga basic questions tulad ng tell me about yourself or kaya kung bakit gusto mo mag-apply sa call center. Ang tip dito ay maging confident at diretso lang sa pagsagot. Kahit basic English, basta malinaw at may kumpiyansa, pasado ka na sa stage na to. Hindi kailangan na mabulaklak ang sagot mo sa mga questions na to. Kailangan make your own thoughts at kailangan masabi mo yung dapat mong sabihin. Kaya kailangan, ang sabi ko nga sa inyo palagi, ay lagi kayong mag-focus. Kasi kailangan masabi nyo yung own thoughts nyo sa pagsagot dito at makumbinsa nyo yung interviewer na kayo yung karapat-dapat sa posisyon na ina-applyan nyo. Okay? Step number 4 na, exam or assessment.
Isa to sa mga link na pwede nyong pag-practicean sa bahay para sa exam nyo. Especially dun sa typing test. Meron 60 seconds for typing test. Kailangan mataas yung accuracy nyo dito. Minsan, typing test lang at minsan grammar test. Minsan naman both. At minsan merong call simulation. Ang sekreto lang dito ay dapat focus at huwag kabahan. Kung may typing test, mag-practice na agad sa bahay dahil sobrang laki ng tulong na yon. Hindi ka na dapat kabahan dahil step number 5 na, which is final interview. Dito na papasok ang hiring manager. Kadalasan, mas malalim ang tanong nila gaya ng how you handle your stress or paano ka makikipag-usap sa irate customer. Kasi minsan binibase nila ito sa usual call na may encounter mo dun sa production. Ngayon, ang tip ko sa inyo ay dapat kung ano yung situation na ibabato sa inyo or itatanong sa inyo, dapat situation din yung isasagot nyo. Paano nyo i-handle yung certain situation na yon pag nandun na kayo sa call na yon? Paano nyo i-handle yung specific customer na yon na nasa call? Nandyan sa chart yung mga sample questions and sample answer para malaman nyo kung ano yung mga usual tinatanong sa final interview at kung paano sila sasagutin ng situational. Kumbaga, paano nyo siya sasagutin na kayo yung nasa certain call. Kadalasan, ang ginagawa ko kapag hindi ko masyadong ma-figure out or hindi ko masyadong masagot or maintindihan yung mismong tanong sa final interview, ay pinapaulit ko yung tanong, nag-ask ako politely at pinapaulit ko yung tanong sa interviewer. Nang sa gayon, mabigyan ako ng time para makapag-isip kung ano yung isasagot ko sa tanong na yon or ano yung isasagot ko, ano yung magandang sagot doon sa certain situation or certain question na ibabato sa akin. Ngayon, kapag na-compose ko na yung thoughts ko, saka ko sasagutin yung tanong. Pero hihinga muna ako ng mga 5 seconds bago ko sagutin para buo yung loob at focus ako sa sasagutin ko. Step number 6, job offer at requirements. Ito yung mga list of requirements na kailangan mo sa job offer. Dito, kailangan mong i-prepare yung mga SSS number, pag-ibig number, TIN number, at PhilHealth number. Mas mabuti na mas maaga ka makapag-apply nito bago ka pa pumunta para once na kailanganin na ito, ready ka na ng mga government numbers para hindi rin ito makasanhi ng problema sa payroll mo. Usually naman, itong mga government information na to ay pwede na ngayon i-process online. Sa NBI in clearance naman, minsan kailangan lang nila ng receipt na nakapagbayad ka na ng NBI clearance kasi minsan yung scheduled date ng pag-claim mo ng NBI clearance ay sobrang tagal pa. So, ang company, kailangan lang nila ng receipt na katunayan na nakapag-apply ka na at nakapagbayad ka na ng NBI clearance. Yung ID picture naman, yan yung kailangan kapag kukunin na nila yung ID mo or para makapag-prepare na ng ID mo. Pero usually naman, may mga company na sila na mismo nagpipicture sa mga employee for IDs. So, goods na yan. Congratulations! You made it to this part. Alam kong ready ka na mag-apply. Comment down below ng mga tanong nyo about BPO or kung may mga gusto pa kayong tips na matutunan para gagawin natin yon sa next video natin. Please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you so much for watching. Bye!